Okay mga kuis, bali ang ituturo ko ngayon is paano magtimpla or paano natin magagaya yung isang tunog gamit yung ating Tank G. Meron ako ditong pang record ng audio ng Tank G. Ito pang controls ko dun sa may application para mapakita ko sa inyo. Pero bago ako magsimula, shoutout muna sa Lecato. Yan. Ito yung ating gamit na wireless system. Tsaka syempre sa Permata. Yan. Gamit ko tong FT1 na Telecaster. Proceed tayo. So, para magaya natin yung isang tunog or para makapagtimpla tayo ng maayos gamit yung ating Tank G, ito, magsimula tayo sa naka-off pa lahat. So, ang pinakamadalas na ginagamit ko pagka clean, ang unang-una kong in-on dyan is yung amp. Yan. Yung amp, tapos amp type number 3. Ito yung parang nalimutan ko kung anong kung anong amp type. Pero ito yung madalas kong gamit pagka gagawin kong clean or merong drive ng konti. Tinitimpla ko na lang yung gain. Pero yan, magsimula tayo dito. So, ang tunog nito kapag wala pa yung etong amp nung Tank G, pag hindi pa naka-on, ganito ang tunog niya. Yan, so sobrang raw pa lang. So, ang madalas kong ginagamit, kagaya na sabi ko kanina, it is itong amp type number 3. Tapos, tinotodo ko to. Kasi, para umangat yung tunog niya. At saka, ito, depende to eh. Itong middle, ang pinaka-use niyan sa akin, pagka gusto kong mas ko sa mix, mas nangingibabaw. So, nag-aangat ako niyan. Kapag bitin pa rin sa volume, nag-aangat ako ng mids. Kapag bitin pa rin talaga, nag-aangat ako ng konting-konting gain. Dito kasi bawal ka sumobra. Pagka sumobra ka kasi sa gain, na siya, magkakaroon ng distorted na tunog. So, ang pinaka-safe ko dito is yung 75 para sa amp type number 3. Kasi pagka nag-angat pa tayo dito, magtutunog may drive na siya or parang low gain. Ganun. So, ang madalas kong sinisimulan na settings, yan, ganito. Nagpapatay din pala ako ng high or treble. Ito kasi ito yung treble, ito yung pinakatalas ng timpla natin. So, dito tayo mag-iingat pagka nagtitimpla tayo ng tunog natin or pagka meron tayong ginagayang tunog. Itong bass, yan. Diyan lang din ako maglalaro. 10 to 20. Pero magsimula tayo sa 10. Ang ang disadvantage nitong bass pagka nalakasan mo ng sobra, matatabunan niya yung mix nung backing track mo. 'Di ba may mga bass yan. Kunyari yung bassline or yung bass na tunog dun sa backing track, matatabunan ng gitara mo. So, mag-iingat ka sa bass. So, yan. Dito tayo magsimula. Sagad yung volume, bass yan. Basta 10 to 20 laruin nyo na lang. Yung mids, pwede tayo magsimula dyan sa 20. Tapos, gain, 75. Amp type, number 3. Ito lang talaga yung madalas kong ginagamit na amp type. Nilalaro ko lang yung gain. So, ito, simula tayo dito. On na natin. Tapos, sa IR cab naman, pagka gusto kong mas matalas or parang mas tunog, twin reverb something, gano'n. Amp type 6 ang ginagamit ko. Amp type. Yung IR cab na number 6. Pero pagka yung ginagaya kong tunog, hindi ganun katalas or hindi ganun ka lutong, IR cab number 5. So, parinig ko sa inyo yung difference nung walang IR at saka merong IR. So, dito tayo magsimula. Ito yung settings niya.
127, 11, 21. Yan. So, ito ang tunog niya. Bali, ang gamit kong gitara pala is Telecaster. Naka-neck pickup tayo, max volume, max tone. So, yun yung tunog niya, no? Parang tunog pwede na, di ba? Pero pagka nag-record ka kasi gamit yung ganong timpla, parang hindi siya hindi siya sasama dun sa tunog ng backing track. Parang halatang merong nagigitara na magulo. Parang ganun yung tunog niya. So, maglalagay na tayo ng IR cab. So, magsimula tayo sa 5. Yan. Ito. So, naglagay tayo IR cab. Ganito na yung tunog niya. Yan o. Medyo nagtunog parang strat na siya o. So, ganun ang tunog ng IR cab 5. Doon naman tayo sa IR cab 6. So, parang mas matalas to ng konti. Pagka yung ginagaya nyo, medyo John Mayer, or tunog strat, pwede kayo mag 6. Tapos, yan, timplahin nyo na lang yung Kung gusto nyo medyo may drive ng konti, mag-aangat na kayo ng gain. Pero, mag-focus muna tayo dun sa clean tone. So, syempre, meron na tayong, amp type. Next, meron na rin tayong IR. So, yan na yung pinaka-base nung clean natin. Yan na yung pinaka-pagbabasehan natin or pinaka-magiging pundasyon, parang gano'n. So, yan. Testing natin yung tunog. So, ganun yung tunog niya. Dry pakinggan kasi wala pa tayong reverb. So, maglalagay naman tayo ng konting reverb. Yung as in, para lang magtunog natural na para kang naka-amp. So, yung kagaya nung iba kong tinuturo, yung ibang video ko, yung mix nitong reverb is yung kung gaano siya parang gaano siya lalabas dun sa pinaka tunog ng gitara mo kada kaskas or kada note. Etong decay is kung gaano siya katagal or gaano maglalast yung tunog ng reverb or yung shimmer ng reverb. Parang ganito siya. So, simulan natin sa mababa. Ayan, naka-on na siya, di ba? Angat pa natin yung mix. Tsaka yung decay. Ayan na, narinig nyo. Parang, may ganun siya na parang nag-i-spread. Off natin. Di ba wala? On ulit natin. Yon. So, dito na kayo magtitimpla or dito naman kayo magbabase pagka yung kanta is parang yun nga, ma-shimmering or ma-reverb. Dito na kayo magtitimpla. Kung talagang parang gusto nyo nga tunog December Avenue or yung mga pang worship tone sa mga Christian na church, madalas ito yung mga timple. Ma-reverb
Tapos ma-mix. So, ito lang yung iangat natin. Tignan nyo yung impact dun sa tone. Yan. Diba? So, napakalaking bagay nung reverb. Yung nabibigay niyang character dun sa pinaka-tone mo. Pagka, yun nga, yung kanta, tunog na ma-reverb or ma-shimmering, angat lang kayong decay tsaka mix. Pag yung sakto lang, dito lang kayo, sa tamang level lang. Yan, kunyari, 14, 16, ganun. Pinakatunog niyan, ito. Yung mga ganyang level, parang pwede mo siyang ipasok sa, kunyari, pasilyo. Mga di ba naiiwan yung naiiwan yung pinaka tunog ng reverb. So, dahil yun nga, tunog clean siya, parang magbabawas lang ako dito sa mix. Dahil nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, tunog clean siya. Tapos gusto mo, teka, save lang natin. Tapos gusto mo siyang tunog may drive or may kagat ng konti. Medyo parang may konting distort. Mag-aangat tayo ng gain. So, from 75, angat natin ng konti-konti. Gawin natin 85. So, gawin nating sample yung sa pasilyo. Kasi, yun medyo may, hindi siya parang clean na clean yung tunog eh. Medyo may konting drive siya. So, ayan. Gawin natin 85. From 75 siya. So, ganito na ang tunog niya. Ayan, narinig niyo yung parang may bite ng konti. Diba? May siya, may dumi, may drive siya ng konti. Diba? So, nagkaroon siya ng konting kagat. Pagka bitin ka pa rin, angat mo pa yung gain. Tapos, pagka lumakas siya, bawas ka ng mids or ng volume. Pero, yun nga, parinig ko yung kanina, yung 75. So, 75, ito yung pinaka talaga, safe pagka ang ginagaya mo is clean tone lang. Kunyari, yung mga love song ka lang na mellow. Ayan yung safe mo. So, ganito yung tunog niya. Balik tayo dun sa kanina. Diba? Kahit nilalakasan ko yung pitik ko na wala siyang kagat. So, balik ulit natin sa 85. So, pagka yung mga kagaya niyan, pasilyo na narinig nyo or pagka may mga kanta kayong narinig niya, hindi clean na clean, may konting dirt, may konting drive, angat kayo ng gain dito sa amp type 3. Yan. So, ito, parinig ko ulit sa inyo ha. Diba? May siya. May maganda-ganda yung kagat. Pagka medyo talagang bitin na bitin pa rin kayo, gusto nyo talagang medyo may piga ng konti, angat pa kayo ng konting-konti. Siguro from 86 or 85,
Dagdag pa tayo ng mga 5. Yan, gawin natin 90. Ayan, yan na lang, 90 na lang. So, from kanina, hanggang tayo, ganito na siya. Yan, di ba? Nagkaroon siya ng mas may kagat na siya. So, yung from clean to merong kagat ng konti or dirt, dito kayo, amp type 3. So, ganun lang magtimpla sa tank G natin. Next natin, yung sa timpla naman ng delay. Yan. Hindi. Sige, mamaya na to sa delay. Balik muna tayo dito sa amp type or dun sa pinaka tone nung timpla. Timpla nung tone natin. Balik muna tayo dito. So, punta naman tayo dun sa mga drive section or dun sa mga drive tone or distorted or hindi ko alam paano yung tamang term. Doon naman tayo. So, punta tayo sa ang madalas kong ginagamit naman dito is amp type number 7. Ayan. Tapos, pagka ito naman gamit ko, amp type number 7, tas gusto kong tunog is yung medyo parang lang siya, low gain na parang may pagka John Mayer. Yan, nilalaro ko yung gain from mababang mababa. Kailangan konting kagat lang yung mailagay ko dun sa mailagay ko sa tunog. Tapos sa volume, laruin nyo na lang din. Kasi iba yung bato nitong amp type number 7 sa number 3. So, para safe, punta muna tayo sa siguro 50. Yan. Mag-50 muna tayo. Tapos, yan, save natin ha. Tapos yan, 50, kunyari yan, 53, 50. Tapos sa gain, 45 to 50 rin. Timplahin nyo lang. Tapos yung EQ natin, ganun pa rin. So, ganito ang tunog niya. Diba? Ito naman nagtunog parang medyo John Mayer na hindi mo pa maintindihan. Pero magdadagdag ka na lang ng reverb at saka ng konting EQ kasi nga minsan kulang sa kalansing or kulang sa treble, dadagdag ka na lang ng high or ng treble pagka parang tunog gongo siya. Pagka kulang naman sa parang feeling mo nakalubog yung tunog, angat ka lang sa mids. So, magbaba pa tayo dito sa gain natin para magtunog mas malambot. Yan, gawin lang natin 30, tapos angat tayo sa volume. So, ganito ang tunog niya. Dagdag tayo ng konting mix at saka reverb para ma-achieve natin yung magandang reverb. So, yan. Itong tatlong yung naka-on, diba? IR cab number 5 pa rin tayo. Ito ang madalas ko kasi talagang gamit 5 or 6, dyan lang ako naglalaro. Yan. Reverb. Tapos, dito tayo. Volume, gain, amp type number 7. So, ganito naman siya.
ba? Nagamit na natin yung ganitong timpla para sa mga low drive or low gain. Kunyari, may konting distorted na tunog. Yan siya. So, maglalaro na lang kayo sa volume at saka sa gain kung kanon yung katapang pa. So, ang gamit ko pa rin dito is neck pickup. Ngayon, pagka yun nga, yung kanta medyo distorted ng konti or parang ganon, humihingi siya ng konting dumi, ganito ang gawin yung timpla. Tapos, lagay kayo ng lagay kayo ng reverb. Pwede na kayo magtunog niyan. Mga Dayonela na yung tunog niyan. Yan, nag-angat lang tayo ng reverb tsaka mix. Tapos, ganito pa rin. Kasi may, may konting gain siya eh. So, ganito naman tunog niya. Diba? So, ganun lang siya timplahin. Lalaro-laro na lang talaga kayo sa reverb, sa amp. Pagka gusto nyo mas may mas may ambient na tunog, pwede na pala kayo maglagay dito ng delay. So, sa pagtimpla naman ng delay, meron dito ng delay time tsaka delay mix. So, yung delay time, dito nyo kukunin yung kunyari is yung tempo or yung BPM ng pasilyo. Kunyari yun. Diba? Pam, 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 pam. Parang ganun yung bilang na, diba? Pap, 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 pap. Ngayon ako, pag nagtitimpla, gagayahin ko lang yung bilang nung kanta. It's either hahatiin ko siya ng mabagal. Parang, diba? Pam, 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 pam. Or pag hinati mo, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pwedeng ganon. Pero ako madalas, ang sinusundan ko yung pinaka parang click niya eh. Pam, 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 pam. So, dito ako nagtitimpla sa delay time. So, ito. Sundan natin yung parang ganang bilang. Diba? Bawas lang tayo ng reverb ba? Ang taas eh. Kunyari, diba ganun? Ito, medyo mabilis to. Diba? Pap, 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 pap. Mag-aangat tayo para bumagal yung bilang. Diba? Bumagal naman yung bilang niya. Ang susundan natin. Pap, 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 pam. Dapat, ang repeat ng delay mo is pak, 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 pak. Mabagal masyado. So, bawas tayo konti. Delay time. Ito, medyo malapit na. 41. Tapos, pagka gusto mong mas rinig, ayan, lalari mo lang namin mix. Pag gusto mas marinig yung, yung umuulit-ulit na ganon, pak, 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 pak. Taas ka ng delay mix. Diba? Pap, pap, pap. Pap, 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 pap. Teka, hirap kasi nandito yung dalawang kamay ko eh. So, ganun siya. Diba? Pero masyadong mataas yung mix, bawas tayo. Ako naglalaro lang ako sa 10 to 25, mga ganun. Depende, maririnig nyo naman sa kanta kung malakas yung repeats or yung delay nung nung ginagamit. So, dito tayo muna sa 14. Kunyari, yun.
'di ba? Parang pasok siya dun sa bilang or sa tempo. Pero nasa sa inyo 'yan kung gusto nyong rinig na rinig siya o gusto nyong hindi siya masyadong rinig, laro lang kayo sa mix. Pero yung ganitong klaseng timpla kasi pagka kasama mo na yung banda mo, sabay-sabay na kayong tumugtog, minsan di na naririnig to eh. So, nasa sa inyo yun kung lalagyan nyo or hindi. So, ganun lang magtimpla ng delay. So, balik tayo dito sa timpla ng ating pinaka-tone or pinaka magiging tunog dun sa ano natin, sa mix natin or dun sa speakers o kung saan man. So, nandito na tayo sa parang low drive or yung kumbaga sa clean may kagat ng konti. Ito, mas next level kasi yung kanina sa amp type number 3, saktong lang yun saktong dumi lang yung binibigay niya. So, ito, dito sa amp type number 7 with 31 gain tsaka ganyang volume, mas may, mas may, kumbaga mas may bigat. Di ba nga, ganito siya. Di ba? Mas may kagat siya. So, punta na tayo dun sa mga pagka, halimbawa, gagayahin mo mga drive section lang ng mga kamikaze. Yan, dito na tayo mag-aangat ng gain. So, from 31, punta na tayo sa gawin natin mga 70 kunyari. 70, tas bawas tayong volume kasi nga nag-angat tayo ng nag-angat tayo ng gain eh. So, tendency niya lalakas yan. So, save muna natin. So, 29 volume, gain na 69. So, pagka mga drive naman, madalas na ginagamit is yung bridge pickup. Ito. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto yung neck pickup yung timplahan nyo ng drive or yung bridge. Pero depende pa rin kasi yan. Pagka yung kanta, masyadong matalas yung hinihingi or mas malakas yung output at saka treble yung hinihingi ng kanta, gumamit kayo ng bridge pickup. Kasi ito, mataas ang, malakas ang output niya At saka matalas yung timpla. So, pag mga drive channel, drive section, madalas, ito naman ang ginagamit, bridge pickup. So, ganito ang tunog niya. Yung ganitong settings. Yan. Ganito ang pinakatunog niya. Ayun. Diba? So, ganun lang siya magtimpla. Dito naman, pagka drive yung hinihingi ng kanta. Pagka mas matalas pa yung hinihingi or mas makapal, lalaro na lang kayo sa bass tsaka treble. So, dagdag na lang kayo kung sobrang angat nung gusto nyong or mas angat yung ginagaya yung timpla, dagdag kayo ng volume. Pagka mas matapang pa, angat pa kayo ng gain. So, from 70, gawin yung mga 80 kunyari. Yan. Bawas na tayo ng konting volume. Yan. So, nag-81 gain tayo. Bridge pickup pa rin. Ganito naman tunog niya. Diba? Kumpleto na eh. Ngayon, drive yan, diba? Drive channel. Dito na papasok yung lead patch. Kumbaga, pagka manggagaya ka na ng tunog o
gusto mo na magtimpla ng sarili mong tone sa pang-lead. So ako, madalas, yan, amp type 7 pa rin. Tapos yung gain ko, yan, naglalaro lang dyan sa 81 up to siguro 100 na yun sagad. Tapos naglalaro na lang ako sa bass, mids, at saka treble. Depende kasi kung gaano ko katalas gusto or gaano ko kaangat gusto. Mas natitimpla ko siya pagka sinasabayan ko na yung kanta. Pagka kulang talaga, halimbawa, maganda na yung tunog ko, pero parang tunog, ano pa siya, tunog lubog, nag-aangat ako ng mids. Pagka maganda na yung tunog ko, tapos parang tunog, ano siya, tunog kulob, or tunog, parang, kumbaga, excuse the word, tunog ngongo, mag-aangat ako ng treble para tumala siya o mas lumusot sa mix. So, dyan na lang kayo maglalaro-laro. Tsaka dito sa volume. Tapos, since ano nga siya, lead patch na ang inaano mo, tinitimpla mo, dito na pumapasok yung reverb at saka decay. Pwede ka na mag-angat dito eh. So, ito naman ang ginagawa niyan pagka mga lead patch. Dito sa decay tsaka mix, yan, tinaasan ko, di ba? 26 tsaka 20. So, pagka ganyan ng decay mo, tsaka mix ng reverb, kahit hindi ka pa maglagay ng delay, yan, kahit di pa tayo mag-on yan, is parang pang guitar solo ready na yung ganong timpla. So, parang ganito na yung timpla mo. Pagka... di ba? Ang lakas na nung kagat niya, tapos naiiwan yung tunog kasi nga nag-angat ka ng mix at saka ng decay. Tapos ayan, kaya sabi ko, timpla ka na lang dito sa EQ. Kung gusto mas makapal, yan, bass, basta lagi kong inuulit-ulit sa inyo para magka-idea kayo paano talaga magtimpla. So, pwede na tayo maglagay dito ng delay. Yan. Tapos, syempre, gusto mo medyo bida-bida ka na. Yung talagang pang-adlib na. Angat ka na ng volume, tapos dagdag ka na rin ng mids, tapos dagdag ka na ng konting treble. Yan, kunyari, gawin mo 16. Itong mids, gawin mo ng 30. Tapos yung di ba yung kaninang timpla natin, 81 lang, gawin mo na 85. Yan, 83. Basta angat ka lang konti. Timpla-timpla lang ng konti-konti. So, kunyari, yung solo kanina, gawin ulit natin. Pero naka-on na yung delay natin. Yan. Mix, tsaka yung delay time. So, ganito na ang tunog mo yan. Di ba? So, ganun lang siya. Ganun lang magtimpla or manggaya ng tunog. Kunyari, gagayahin mo, kanta ng Itchy Worms, mga beer. Papakinggan mo kung gaano katapang yung niya, kung gaano katapang yung timpla. So, dito ka na maglalaro sa amp type 7, tapos narinig mo, sakto lang yung sakto lang yung distortion na ginamit niya or yung drive na ginamit niya. Baba ka ulit dito sa gain. Baba ka sa gain. Tapos baba mo muna ulit to, mga treble na yan. Tapos syempre, hindi pa naman siya lead. Bawas ka rin dito sa reverb at saka decay. Tapos magpatay ka muna ng delay. Yan, para mas matimpla mo. Yan, kunyari yan. Intro nung beer. Parang tantsahan lang to. Tapos, madalas pala sa mga ganyang intro, madalas naman ginagamit is neck pick up or yung gitna. Pero ako, madalas yan, neck pick up. So, neck pick up tayo.
medyo kulang siya sa kagat. Naririnig ko na eh. Parang hindi ganun yung tunog ng intro ng beer eh. Pagka ganyan, parang tingin yung kulang, angat kayo ng gain. So, gawin natin mga 50. O yan, 55. Para ganito yung maging tunog niya. Yun. Ay. So, yun, parang ganun siya. Pero, bitin pa yung, bitin yung timpla na to. Kasi, hindi naman ako nag-angat ng reverb. Tsaka, hindi rin ako naglagay ng delay. So, papakinggan nyo na lang mabuti kung yung kanta dun sa ginagaya nyo, kung may delay or may reverb. Kung, kung parang mas lumulutang yung tunog niya, madalas niyan meron niyang reverb or yan, delay. So, yan, titimpla-timplahin nyo lang. Kunyari, yun nga, yung intro, sige, dun ulit tayo sa intro ng beer. Lagyan natin ng reverb, angat tayo ng mix, angat tayo ng decay, tapos, lagyan din tayo ng delay, kunyari lang, para lang mas may character siya, marinig yung pagkakaiba. So, ganito siya. Pagpasensya dyan, di ko kabisado, kaya bulol-bulol yung maririnig sa gitara. Di ba? Mas nagkaroon siya ng pinaka character. So, ayun, ganun lang siya timplahin or ganun lang i-tweak yung pinaka timpla natin sa Tank G. So, ayan, lang kayo, try nyo lang manggaya-gaya ng tunog. Kumbaga, lang naman yan eh, trial and error para mahasa yung tenga nyo, tsaka mapamiliarize kayo sa pinaka pasikot-sikot ng effects nyo. Kagaya nitong Tank G. Tapos, ayun, timpla lang ng timpla. Kunwari na lang, pagpraktisan yung gayahin yung sa imahe ng sino nga kumanta nun? Limutan ko yung pangalan ng kumanta. Pero 'di ba ang tunog niya doon is ma-clean pa rin or may clean. Ay hindi, siya, clean tapos merong konting drive or something. So, ganun lang yung timplang naririnig ko doon. Magpatay muna ulit tayo ng delay. So, tansyahan lang ulit tayo. Kagaya na sabi ko kanina, doon tayo sa pagka yung mga clean na tunog, amp type number 3. Tapos, todo yung volume. Tapos, yan. Sa, natin, gain, 75 yung tunog malinis talaga. Tapos, pagka medyo may dirt ng konti, mga nasa mga 85 to 100. So, dito tayo sa 90. Kasi, siya eh. Tunog, alam ko tunog may, talaga yun eh. May dirt ng konti eh. So, yan dito tayo ulit. Intro. Ganun lang siya. So, pagka sobrang clean naman ng tunog, dito ko lang sa 75. Yan. Nag-76 pa ako. Kunyari, clean lang talaga.
ba? So, yan. Ganun lang magtimpla mga kuys. Simpleng-simple lang. So, kung meron ka ng idea paano siya timplahin, kalikutin, yan. Simulan mo na para makabisado mo yung tunog. Tapos pag-practicean mo yung mga madadaling kanta. Doon ka magsimula. Yun yung gayahin mo para, yun nga, masanay ka pa konti-konti. So, yun. Sana nakatulong tong video na to mga quiz. Ayun. Timpla sa Tank G. Follow nyo ako sa aking YouTube channel. Yan. Sa aking TikTok account. Ito. Tapos syempre sa aking Facebook. Para sa mga iba pang tips at saka iba pang music related. Yan. So, sana nakatulong ulit tong video na to. Peace.